Muli ay naranasan natin ang mabuting pagpapala ng Panginoon at tayo ay patuloy niyang ginagabayan sa ating paglalakbay. Sa ating pag-aaral ngayon, patuloy nating tutuklasin kung sino ang nagpapatnubay sa ating paglalakbay. Ito yung banal na espiritu. Ang Santong Espiritu na kung saan ay ibinigay ng ating Panginoon sa atin nung siya ay narito pa upang maging mga aliw. Ngayon ang tanong na ating pag-aaralan, sino ang banal na espiritu? Siya ba ay kapangyarihan lang? Ano ang mahalagang gawain ng banal na espiritu para sa atin na mga naglalakbay na mananampalataya? Yan ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Ating titingnan ngayon kung sino ang banal na espiritu. Nakasulat sa pinakaunang aklat ng banal na kasulatan ang tungkol sa banal na espiritu. At ito ang ating mababasa sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 1 and 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binabalot ng kadiliman ang kalaliman, samantalang ang espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Mapapansin natin na ang banal na espiritu, ang Espiritu ng Diyos ay aktibo nung panahon ng paglalang. Ang gawain ng Santong Espiritu ay gayon na lamang noong panahon na ginagawa ang sanlibutan ito. Kasama ng ating Panginoong Hesus na nabasa natin noong nakaraan at napag-aralan natin na si Kristo ang Berbo at ang Berbo na kasama ng Diyos at ang Berbo ay Diyos. At ang Berbong ito, siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Gayon din, makikita din natin na nagkatawang tao ang Berbo. So, dito sa ating pag-aaral, nakita natin ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu ay aktibo sa paglalang ng sanlibutan. Ang tanong, ano ang pagpapakilala sa ating Diyos Espiritu sa banal na kasulatan? Yan ay ating makikita sa aklat ng Korinto. Ikalawang Korinto 3:17 at 18. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. At tayong lahat ay walang talukbong ang muka na nakikita sa kalwalhatian ng Panginoon, gaya ng isang salamin ay nababago sa gayunding larawan mula sa kalwalhatian tungo sa kalwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Sa aklat ng Korinto, tinatawag ang Espiritu bilang Panginoon, na siya ang patuloy na nagbibigay ng kalwalhatian sa tao, na binabago araw-araw ang buhay ng tao. Sa gawa naman, ay tinawag na Diyos ang Santong Espiritu. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Gawa 5 versikulo 3 at 4. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsisinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang ito'y hindi pa napagbibili, hindi ba iyon ay nanatiling iyo? At na may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Bakit iniisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Nililinaw sa ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa na itong si Ananias na nagsinungaling sa Santong Espiritu ay nagsinungaling sa Diyos. Ngayon, meron bang magagawang kasalanan sa banal na Espiritu kung talagang siya ang Diyos? Ito'y mababasa natin sa aklat ng Mateo 12, versikulo 31. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipapatawad sa mga tao. Ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa darating. Kapag nagkasala ka sa anak, nagkasala ka sa ama, papapatawad. Ngunit ang pananalitang laban sa Santong Espiritu ay hindi mapapatawad. Kaya tiyak sa ating pag-aaral na ang Santong Espiritu ay may kalagayang Diyos na kung saan ito ay tinitiyak pa
Ito ay pinapatunayan pa ng lubos sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19, na ito naman ang ating mababasa. Kaya't paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nililiwanag ng ating pag-aaral, mga magili po naming tagapakinig at nanunood sa kanilang tahanan, na ang Santong Espiritu ay isang persona ng pagka-Diyos, na ito ay ahensya ng kaligtasan, na tayo'y babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at kasama ang pangalan ng Santong Espiritu. Kaya magiliw po namin tagapakinig, mga kaibigan po namin, tunay na isang maganda na pag-aaral ang atin pong isinasagawa upang linawin yung ating patuloy na pagtitiwala sa Santong Espiritu. Na itong Santong Espiritu na ito, nung umalis ang ating Panginoon, siya ang ibinigay bilang mga aliw at tagapatnubay sa mananampalataya. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Juan 14, versikulo 16 at 17. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nanatiling kasama ninyo, at siya'y mapapa sa inyo. Muli nililiwanag ng banal na kasulatan na ang Santong Espiritu ay bukod kay Kristo at bukod sa Ama. Sapagkat sa Ama, hihingin ng Panginoon ang Santong Espiritu upang siya ay maging kapalit na mga aliw kay Kristo. Na dito, pagkatapos na mamatay ang ating Panginoon, tunay nga na ibinigay ang Santong Espiritu sa mga alagad at unang mananampalataya. Kaya magiliw po namin mga tagapakinig, muli atin pong nakita na ang Santong Espiritu ay merong personalidad at hindi ito basta kapangyarihan lamang. Hindi rin ito basta puwersa lamang, kundi siya ay isang kasama sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Kaya ito po mga magiliw po namin tagapakinig, huwag po nating pagkakamalian na tayo po ay paglapastanganan ang Santong Espiritu, sapagkat sa ating pag-aaral, nakita na natin yung mga consequences kapag na-neglect natin ang Santong Espiritu. Kaya dito mga kapatid, dahil nalinaw na natin na itong Santong Espiritu ay kasama sa tatlong persona ng pagka-Diyos, ay gayon din nakita natin na hindi lamang siya basta kapangyarihan, kundi siya ay isang persona sapagkat siya ay sinusugo ng Ama at sinusugo ng Anak. Magiliw po namin tagapakinig, titingnan naman natin kung ano ang kayang gawin ng Santong Espiritu sa ating buhay. Yung kanyang mga gawain habang nandito sa sanlibutan na nakakasama ang mga alagad. Ang unang mapapansin natin, yung talata na ibinigay natin noong una pa, na ang Santong Espiritu ay may malaking gawain para sa pagpapatnubay sa mga taong manunulat ng banal na kasulatan. Siya ang pumupuspos sa mga taong manunulat nito. Kaya yung ating Biblia, bagamat na isulat ng napakaraming tao, merong isang tema, merong isang kwento, merong isang patutunguhan, dahil ang Santong Espiritu ang siyang gumagabay sa kanila. Ito ang mababasa natin sa aklat ng Pedro, ikalawang Pedro 1:21. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo at nagsalita mula sa Diyos. Napakalaki pala ng gawain ng Santong Espiritu, na siya ang nag-uudyok sa mga manunulat nito. Dahil siya ang nag-udyok sa mga manunulat, nararapat din na kapag binasa natin ang banal na kasulatan, tayo ay hihingi ng karunungan sa ating Panginoon Diyos, Espiritu. Gayon pa man mga magiliw po namin tagapakinig, isa lamang yan sa gawain ng Santong Espiritu.
Ito pa ang isang gawain ng Santong Espiritu. Siya ay isang mga-aliw. John 14 verse 16, at hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. Tunay na ang Santong Espiritu ay may malaking gawain sa atin. Hindi lamang sa mga sumulat ng banal na kasulatan, kundi sa ating mga mananampalataya, mga magiliw po namin tagapakinig. Siya ay nagsisilbing mga aaliw. Siya ang gumawa ng malaking role noong ang Panginoong Hesukristo ay umalis sa sanlibutan ito saan ay hindi na siya nakikita. Ang Santong Espiritu ang nagsilbing mga aliw sa kanila. Sila ang nagpapalakas ng kanilang pananampalataya araw-araw. Sila ay tinutulungan ng Santong Espiritu at sila ay ginagabayan sa katotohanan ng Espiritu ng katotohanan. Kaya magiliw po namin tagapakinig, kapag wala ang Santong Espiritu, sino ang gagabay sa atin? Sino ang papatnubay sa atin? Sino ang mangangalaga sa atin? Kaya ang gawain ng Santong Espiritu ay mahalaga sa atin pong mga mananampalataya bilang manglalakbay. Siya kasi ang nagpapatnubay sa atin. Ngayon, ano pa ang ilang mga gawain ng Santong Espiritu? Sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 6, makikita natin ang isa pang gawain ng Santong Espiritu. Ito ay yung magtuturo sa atin ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang mababasa natin sa talata. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ang Santong Espiritu rin ang siyang nagsilbing gabay o giya, patnubay sa mga tao upang patuloy na maalala yung mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Hesus. At ito ay napakaganda para sa mananampalataya noong una na laging nagpapaalala. Kaya pala makikita natin mga kapatid, noong pinuspos ng Santong Espiritu yung 12 alagad, sila ay napakatibay sa pananampalataya. Sila ay patuloy na naging matatag. Sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng maraming pinagdaanan, sa kabila na sila ay merong mga bagay na napakahirap na karanasan sa buhay, ay tunay na sila ay nagiging matibay sa ganitong kalagayan dahil sila ay pinuspos ng Santong Espiritu. Kaya magiliw po namin tagapakinig, isang magandang bagay na tayo ay patuloy nahihingi din ng Santong Espiritu sa ating buhay. Nahihingi din ng patnubay sa Kanya. Hihingi din tayo ng patuloy na gabay sa Santong Espiritu. Upang magiging matatag tayo. Upang tayo ay lalong mahanda. Upang tayo ay hindi hihinto sa ating paglalakbay hanggang tayo makarating doon sa inihanda ng Panginoon na tahanan para sa atin. Hindi ba't napakagandang balita ito mga kapatid? Ang Santong Espiritu po kasi, kapag pinuspos ka nito, magbubunga ito sa iyo. Ano nga ba ang bunga ng Santong Espiritu sa ating buhay kapag tayo pinuspos ng Santong Espiritu? Yan ay ating titingnan at babasahin natin sa Aklat ng Galacia, simula sa 18 hanggang sa 25. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay ang pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkakagalit, pagkamakasarili, pagkakabaha-bahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Dinabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbababala,
noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Santong Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at ang mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, lumalakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Kapansin-pansin mga magiliw po namin tagapakinig na tayo sa laman ay maraming kahinaan, maraming mga kakulangan. Subalit ang Santong Espiritu na ibinigay sa atin na bilang mga aliw, bilang tutulong sa atin ng mga mananampalataya, ay magkakaroon ng bunga kung tatanggapin natin ang Santong Espiritu. Nariyan yung mga bunga na mangyayari sa atin kung tayo papasakop sa Espiritu. Unang-una na yung pag-ibig. Pangalawa yung kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan at katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Lahat ng yan ay tunay na mahalaga at kailangan natin bilang mananampalataya. Kaya pala napakatibay, kaya pala napakatatag, kaya pala ang mga alagad ay gayon na lamang na nagtatapat sapagkat sila'y pinuspos ng Santong Espiritu at itong mga bagay nito ay nagbunga sa kanila. Kaya magiliw po namin tagapakinig. Kailangan natin ng Santong Espiritu sa ating buhay. Kagaya ng ating pong sanlibutan noon, nung ginawa ang sanlibutan ito, ang kadiliman ay bumabalot, subalit andun ang Santong Espiritu. Alalahanin po natin sa kadiliman natin sa sanlibutan ito na ating nararanasan ay patuloy kung tatanggapin natin ang Santong Espiritu, magkakaroon ng kaayusan ng ating buhay. Magbubunga ito ng isang magandang bunga upang tayo'y mahanda sa pagparito ng ating Panginoon at iuwi tayo sa tahanan na mas mainam at mas maganda kaysa sa tahanan na meron tayo ngayon. Mag-ilip po namin tagapakinig. Marami pang mga bagay na gawain ng Santong Espiritu. Ito ay isa lamang sa mahalagang gawain ng Santong Espiritu sa ating buhay. Kung kaya patuloy na tayo ay manalig at hingin ang patnubay na ibibigay ng Diyos Ama at isusubo sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ano pa ang ilang mga gawain ng Santong Espiritu sa atin namang iglesia? Unang Korinto 12:4 hanggang 10, ganito ang mababasa natin. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayon ding Espiritu. Ang sa iba'y sa pananampalataya sa pamamagitan ng gayong Espiritu at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala. Sa iba'y propesiya. Sa iba'y ang pagkilala sa mga Espiritu. Sa iba'y iba't ibang wika. At sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Maliwanag lamang sa ating pag-aaral na kung ating bibigyan ng pansin, napakahalaga ng Santong Espiritu sa ating buhay. Meron siyang personal na gawain sa atin. Meron siyang isang pakikisama na kung saan ay sasamahan niya tayo sa lahat ng ating patutunguhan. Kung saan ay patuloy tayong maglalakbay na kasama patnubay ng Santong Espiritu. Mga magiliw po namin tagapakinig, patuloy po natin na tayo ay mapuspos ng Santong Espiritu. Kaya naman pala, nung nandito pa ang ating Panginoong Hesus, bagamat merong mga magagaling sa kautusan, bagamat merong magagaling sa pananampalataya, kinakailangan pa rin ng Santong Espiritu na ito ay tinuturo ng ating Panginoong Hesus
na tayo ay kinakailangang maipanganak sa Espiritu. Ganito ang ating mababasa sa banal na kasulatan. John chapter 3, verse 3 to 7. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paano maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok pa ba siya na muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" Sumagot si Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay may panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipanganak sa laman ay sa laman nga, at ang ipanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na magmuli." Sa talatang ito, mga magiliw po namin tagapakinig, ay patuloy na ini-introduce ng ating Panginoong Hesus na tayo'y may panganak sa Espiritu, na tayo ay patuloy na mayroong pangangailangan na mabuhay sa Espiritu. At kung atin lamang tanggapin ang Santong Espiritu sa ating buhay, sa pamagitan ng kapanganakan na magmuli, na ito ay walang iba na tinutukoy ang bautismo, ang ipanganak sa tubig, na tayo ay sa gayon ding paraan ay ipapanganak sa Espiritu upang lumakad tayo sa panibagong buhay, upang tayo ay patuloy na mapuspos ng Espiritu Santo, upang tayo ay may panganak sa Espiritu. Magiliw po namin tagapakinig, tayo ngayon ay nangangailangan ng ganitong patuloy na paggabay, na patnubay ng Santong Espiritu. Kagaya ng mga alagad noon, na sila ay nalumbay nang namatay ang ating Panginoong Hesus. Nawalan sila ng pananampalataya. Gusto na nilang bumalik sa dati nilang gawi. Subalit, ang Panginoong Hesukristo, sa pamagitan niya ay ipinagkaloob ang Santong Espiritu. Sila ay pinuspos nito at nagkaroon ng panibagong sigla. Nagkaroon ng panibagong lakas ng pananampalataya. Umalab ang kanilang pagnanais na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng sanlibutan. Gayon din naman tayo. Sa dami ng mga problema na ating nararanasan, sa mga problema natin sa kalusugan, sa mga problema natin sa mga korupsyon, sa maraming mga taong nakapaligid sa atin, na mga merong mga suliranin na ating nararanasan. Kaibigan, kailangan natin ng tulong ng Santong Espiritu. At isang garantiya ng Panginoon, ang Santong Espiritu ay ipagkakaloob. At paano natin tatanggapin ang Santong Espiritu? Ganito ang huling talata na ating mababasa sa aklat ng Juan 14, versikulo 15 at 16. "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos, at hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman." Ano daw po ang dapat natin gawin upang isugo sa atin ang Santong Espiritu? Ito yung ibigin natin ang ating Panginoon. Wala tayong ibang susundin kundi siya lamang. Ibigin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Kaibigan ko, handa mo na bang ibigay ang iyong buong puso sa Panginoon Diyos? Handa mo na bang ipagkaloob ang buhay mo sa Kanya? Sa pamagitan nito, may panganak ka sa Espiritu. Sapagkat ikaw ay pinanganak sa laman, kinakailangan natin na may panganak sa espiritual na buhay. Kaibigan po namin tagapakinig, maraming salamat po. Ang ating pong pag-aaral ay napakaganda. Kailangan natin ang Santong Espiritu sa ating buhay. At kung matanggap natin ang Santong Espiritu, siya ang lubos na tutulong sa atin, patuloy na ipapaalala sa atin ang mga tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Patuloy na magbibigay sa atin ng pagbabago sa ating buhay. Magbubunga ito sa ating mga pamumuhay at tayo'y mahahanda sa pagparito ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy pa na inimbitahan namin kayo sa susunod pa natin na mga pag-aaral sa ating pong programa, Homeward Bound.